gitna muna. At baka sakaling na malikmata lang. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong pinuntahan na isang lugar sa San Rafael, Bulacan, kung saan may isang bahay na may pinatay na mag-asawa. So iimbestigahan natin kung anong meron dito sa bahay na to. Medyo sige pong pakiramdam. I don't know if it's psychological, no? Pero wala makakalungkot kung meron na akong kasama dito. 360 camera yung dala ko. Maliit lang naman yung bahay. Tingnan natin mamaya yung ano yung sapatos ko. Marmol ah. Mukhang may kaya yung nakatira dito ah. Ako si Miko. Nalaman ko to dahil kay tayo magkasama nun kay Dudes. Nung nasa yung sa resort? Nung nasa resorts tayo, di ba? Ito yung inaalok ni Sir Dudes na merong nagpaparamdam na kaluluwa dun sa dito sa bahay na ang istorya nito nung dekada 90. Merong mag-asawang negosyante. Parang tawag nun, medyo malakas yung negosyo nila noon sa canteen at saka sa rice mill. Ang kwento ni Sir Dodds kanina, yung caretaker, parang mismong tauhan din daw nila Parang napagpasya na pagnakawan nila. Oo. Parang inside job yung nangyari. Pero pinatay sila, no? Oo, pinatay sila. Saan sila banda pinatay? Sa may dati merong doon restaurant. Ngayon wala na. Doon mismo sa restaurant na yun, doon kinitil yung buhay nila nung mga holdapper at pinagnakawan sila at holdapper, pero ang hinala inside job. ang inside job. So, andito kami ngayon sa isang lugar sa San Rafael, Bulacan. Pupunta natin yung kaninang umaga na pinasok ko. Gabi kung saan yung mga may-ari namatay na Samahan niyo ako mga kababayan ko. Ayan si Ma'am El. Kamusta doon sa loob? Anong Ay, ayaw ko magsalita kayo na lang. Sige. Ayun, mukhang may naramdaman. Dito ako muntik na malaglag kanina Ayan, kung makikita nyo si Solja yun Nauna na si Solja. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Uy, may alay. May alay. Sino kaya nag-iwan ng alay dito, men? Ano yan? May alay dito sa labas, eh. May... Sino nag-iwan yan? Sa?
Yun. Oh, ito. So, dito ano, active track natin. Okay. So, syempre, wala nang kuryente dito, no? Kasama ko dito si Solja, andun siya sa kabilang part. Nandito ako sa main, parang sala area to eh. Pasok muna ko dito. Ito parang kwarto. What's this? Ano to? Ano to? Dungeon. Pero mukhang mayaman yung may-ari mga men, no? Kasi marble tong ano, marble yung sahig. Actually may tile siya. Marble yung sahig. Mayaman yung may-ari kasi syempre rice mill, di ba? Rice mill. Namatay yung active track, ulitin natin. May EMF ka? Parang mga EMF. Dahil patay na kalapati rito. Saan? Ah, dyan? Saan nakalagay? So, basic na sa akin maglabas ng EMF meter para ma-measure yung energy sa paligid. Dahil pinaniniwalaan nga na ang multo ay gawa sa energy. Sapatos pa, oh. Kaya yung sapatos kaya yan. Meron ba kaming kasama dito, kahit anong klaseng paramdam, hawakan nyo ito. Kung saan kayo komportable. Baseline ha, baseline, wala tayo nakikitang response sa sa EMF. So wala. Actually maaga-aga pa lang naman no. Maaga pa ano? Anong oras? 8. So makikita nyo naman baseline. Nakita nyo ba dito sa camera? Nakita nyo naman hindi siya pumapalo kasi nga as in walang kuryente dito sa bahay. So dahil na-capture natin yung baseline na yan na wala talaga. Kasi if ever man na dapat pipitik-pitik yan eh. Napansin nyo yun? Pagmasdan nyo ha, biglang pumalo yung EMF then may lumipad na parang orb. So meaning may energy yung orb na yun. Ire-replay ko uli. Wala talaga. Kasi if ever man na dapat pipitik-pitik yan eh. All throughout dito sa video na to, ang dami ko na-capture na dust at saka insect. Ibang-iba ito eh. Kasi for me, no, yung paglipad niya kasabay ng pagpalo ng EMF. So meaning may taglay na energy yung bola na yan. So mamaya pag naging active yan, hindi ko naman sinasabing paranormal pero pwede tayong mag-isip nun na may something na if ever. Menig ba? Naka-online ka ba? Hindi naman siya, hindi ko naman siya pinapatay since kanina pa. Pero ngayon lang pipitik, kanina pa ako naka. Isa sa make sure ko na lahat ng cellphone ko dapat naka-airplane mode para hindi makadisturb yung signal ng cellphone sa EMF meter. Kanina hindi ka active, di ba? Uy, thank you! Oh, yan oh. Ano ka ba? Lumalakas na lumalakas. May sinesend ka ba message or ano? Wala, maglalay
Kasi baka mamaya pag nag-live ka, yun yung nagiging contaminants eh. Testingin natin. Mag-airplane ka nga. Mag-airplane nga. Sige. Airplane ka na, di ba? Airplane ako. Wala na. Okay. So, ano na ha? Airplane mode si Solja. Airplane mode. Airplane mode. Ngayon, papitikin mo. Madam, na may-ari ng bahay, papitikin mo. Wala na, ubus na. Ubus na energy mo. Papitikin mo. Nawala. Papitikin. Okay, thank you. Naka-airplane mode siya. Airplane mode ako, ulitin ko. Airplane mode. Mamaya, syempre, lalakas yan si ate eh. Lalaki ka ba, sir? O babae? Paluin mo kung lalaki. Lalaki ka ba? Uy! Ang lakas! So, naka-airplane mode ha? Naka-airplane mode. Airplane mode. Lalaki! Ikaw ba yung nakikita dyan sa labas? Daw na nagpapakita? Pakipailaw. Sir, ikaw ba yon? Lakas mo, kinikilabutan ako, tangin. Ako din eh. Ikaw ba yon? Kasi merong merong nag-report dito na may nagpapakita daw dyan sa labas na lalaki. Ikaw ba yon? Pakipalo nga kung ikaw yon. Hindi na naman siya nag-aano. Ikaw po ba yung may-ari nito? Ikaw yung may-ari? Or elementals po ba kayo? Kinakabahan ako. Elementals po ba o espiritu kayo ng tao? Espiritu, engkanto, laman lupa, ano po ba kayo? Espiritu! Kailangan nyo kung ano, espiritu, hindi. Engkanto? Laman lupa? Ayokong tanongin yung isa eh. Wag na, okay lang kung hindi mo sasagutin. Kung yung iniisip namin yun ka. Nag-gets mo iniisip ko? Wag na, okay lang. So, lalaki daw siya min eh. Diba? Masaya ka ba na nandito kami? Umilaw ba? Masaya ka ba na nandito kami? O ayaw mo nandito kami? Naubos na siguro yung power mo, no? Gusto ko lang sana malaman ko ikaw yung tumatambay daw dyan sa labas eh. Yung nakikita ng iba dyan, no? Oo. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Picturean nga kita. Manifest ka naman, min. Yung maganda may visual evidence man lang. Kahit magpakita ka dyan sa may pinto. Yun, no? Ano? Sa may pinto? Makipag-usap ka na? Ha? Okay. Hindi, saan ka kumuha ng power mo? Baka naman nilobat nyo kami, ha? Ito mo, battery check nga. Hindi naman natin. Okay lang naman. Hindi naman. Nung sinabi ko pipicturan, bigla nagpaparamdam ka, ha? Oh, pakita ka. Saan ka banda? Nasa kwarto ka ba? Sa may pintuan? Pintuan? Nasa may pintuan ka, nasa labas. Uy, putang ina. Uy! Malayo. Nasa labas ka? Nasa labas daw, men. Saan sa labas? Ano yung pintuan? Picturean ko, ha? Lumalakas ka na naman, men, ha? Just imagine, mga kababayan ko. Kanina, ano yan eh. Steady yan eh. Steady lang siya kanina.
Yun lang kasi ang impressive dito sa pakikipag-communicate namin. Sumasagot talaga siya. Pero, hindi pa rin namin dinideklarang paranormal yon kasi nga, baka mamaya, bias lang kami doon sa evidence na nakukuha namin. Kayo pa rin ang bahalang humusga. Ganoon naman eh. Pag nandito kasi, umiiral yung personal bias eh. Pero, tingnan natin. Okay. So, tapos na tayo dito. Diretso tayo mismo doon sa bodega. Diyan. Hawak mo ang beat! I mean, wala namang... Oy, shoutout nga pala kay Sir RJ, no? Galing kay Sir RJ itong flashlight na ginamit ko. So far, wala naman akong nakikitang... Kasi ano to, rice mill to, di ba? I don't think na may magmumulto dito. Magmumulto dito, ano yung kargador ng bigas? Pero nakakatakot, ano? Laki din. Kanina hindi ako makailan yun. Dito sa amin, ano? Buka. Pagsilip ko dito, may naramdaman ako. Ay! Pag pinunta mo yung dulo, ano meron doon? Ang palabo. Anong... Mga puno. Baka mamaya ahasin pa tayo. Kalabog naman dyan! Ano itim na yan? Nasa taas. Butas. Malabo na talagang mata ko. Dito tayo. Lagay natin sa video. Ang charger ko, power bank ko yung diretso na sana, hindi ko ba yan? Now, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung naramdaman ko kanina. Kanina hindi ko na sinabi sa kasama ko. May naramdaman akong kumapit dito sa braso ko. Pero baka yung maluwag na damit ko lang siguro. Sa totoo lang, ito lang ang exploration na ang dami-dami ko nararamdaman. Pero at the same time, ayoko naman paniwalaan kasi drain na drain lang ko nung time na yan eh. Drain na talaga ako nun. Hindi ko alam kung bakit muna ako nakaranas ng ganito. Hindi ko alam dahil puyat ba ako or what. Hindi maganda yung feeling. Hintay ko na lang sa loob nito. May gagawin pa ba kayo? Patyo sa'yo.
Sige, pwede. So, yun, no. I think yun na yung, ano, doon sa lugar. Okay naman. Hindi ko alam kung personal bias ko lang yung pakiramdam doon sa loob. Siguro dahil galaw ako ng galaw, no, hindi ko rin alam kung puyat ako kasi sobrang drain ko talaga. Ang feeling ko gusto ko nang humiga sa kama at matulog. Nag-go hunting din ako before na puyat ako pero hindi ganitong feeling. Diba? Ang pinaka-compelling sa akin, may nakita talaga ako doon sa may CR. May nakita talaga akong ano doon, ang tawag doon, matangkad na lalaki. Kaya lang hindi ko pwedeng ipilit sa inyo kasi wala ko evidence eh. Ito yung time na tinutukoy ko. Hindi ko na sinama dito sa video na to yung kabuuan kasi sobrang salimuot mag-edit ng 360 camera. So ito lang naman yung gusto kong pakita. Ayun o! Pero yung ito katabi ni ano? Ito, ay, pangla! Ano yun? Nakita ka niya ito, may naninagin. Ang lakas na yung daro. Wala akong point of view na camera, no? Oo, dapat. Hindi ko pwedeng pag malaki sa inyo, may nakita akong tao dito eh, pero wala akong proof eh. Wala. Baka lang may POV ako ng camera ko eh. Lakas ng ilaw ng dalawa. Wala eh, wala akong proof eh. Alam nga sabihin ko siya, may nakita ako tapos Ha? wala naman ang papakita. Palay mo? Naka-steady yung... Pero ano, nakita ko. Pero siguro dahil pagod lang ako, no? Or ano, yung biglang glimpse. Anyway, no? Salamat sa pag-join sa ginawa namin. Maraming salamat. Yun lang, bye-bye.